Ayun, welcome back sa ating channel after a few months na hindi tayo record ng video natin. Ngayon lang ulit since nag-settle down pa tayo dito. And by the way, balik tayo sa pinakaunang units kasi may gusto kong sabayan na student sa TIP. Gusto kong sabayan, yung from scratch, yung operation ng AutoCAD. Ganito ganyan. So, sa mga schoolmates ko doon na medyo hirap pa rin sa AutoCAD. So, sasabayan ko kayo dito para, we can still get along together with the lesson, especially sa mga nagtitake ng BSD. So we're gonna chop things up para sa inyo. No, go back from the start. So, yun. By the way, I'm using AutoCAD Autodesk 2024. So, nandito sa board natin, or sa screen natin, yung 5 things that we're gonna be focusing for today. So, first of all, we have setting up units, layers, basic shape, basic manipulation, printing, and layout. So, yun yung 5 itatakal natin. So, okay, for our AutoCAD, so, basic naman sa atin, alam naman natin kagad na we have commands in AutoCAD. Those are the lines, circle, polyline, rectangle, shapes, layers, properties, text, lahat ng mga yon, lahat ng mga i-operate natin dito. It's called command. And pinaka-advice ko sa lahat, sa mga nagiging kasama ko lagi is, don't focus on the ribbon, don't focus on the tabs, focus on the names. Focus on the names and the purpose of your command. So let's say I want to make a sample house. So let's say into line. Kayari lang yan, sample lang yan. Or yan. May rectangle na lang sa loob. Yan, ganyan. Gagawa akong ganyan. Then rectangle. Gusto ko may 250 by 250 ako na column. Kunwari. And tapos yung move natin. Move, ayan. Move. Tapos ito, copy. Ito, tapos ayan, 4. Tapos move ulit. Kunyari lang, sample room lang to. Kunyari, wala, alam ko out of precision siya. Wala siya sa ratio, pero sample lang. Ayan. Kunyari, ganyan. So, nakita nyo kung gaano katagal kong ginawa. Lagyan natin ka rin circle. Halimbawa, dito may pintuan, may something rin. Gawa tayo ng line. Tapos, kunwari, meron na siyang door. Start and center. Kunwari, ganyan. Ito, copy. Select base point, align. Tapos, trim. Trim natin. Kunyari lang. Wala, alam ko mali yung pagkakagawa ko sa pinto, pero sample lang yan. Kunyari, ganyan. So, mabagal. Mabagal tayong gumawa ng isang room. Aabutin na tayo ng ilang minuto. 3 minutes, 2 minutes. Ganyan lang katapos yung nasimulan mo kapag memorize mo tong mga commands na to dito sa taas. So, as compared sa kapag memorize mo yung commands, sa ulado mo yung commands and yung purpose niya, yung function niya, without looking at our ribbon, mas mabilis ka. So, pakita ko sa inyo yung sample. So, wala ba gusto kong i-recreate to. So, rectangle, REC lang type mo. Gawa ka ng sample box. Offset mo to. 10. Okay, offset natin ng offset ng 100. And tapos, rectangle ka ulit. Sabihin natin, gusto natin ng 300, 300, or 300 by 300. Ayan, then copy, copy, copy. Ayan, yan. Move. Type mo lang M, then move.
Okay. Then sige linisan natin ang loob ng columns. Oh, ayan kung particular ka diyan sa ganyan nadudumihan ka, okey yan. Ayan, okey tapos kunyari gusto mo ng door ulit dito, line, ah, yan line then arc, starts, center, and okey, arc, start, and ayun mag-function ng maayos ngayon. S Start, center, ah, start, center, and ganyan na lang. Kinaka-copy paste ko lang kasi yung door kapag ako gumagawa para mabilis kaya ganyan. Okay. So, hindi hamak na mas mabilis kapag memorize mo yung commands, sakulado mo yung commands kaysa sa maghahanap ka dito sa Rebon. So, yun yung advantage na sinasabi ko sa inyo. So, yun yung practicein ninyo, yung name ng command, paano gamitin yung command, name ng command, paano gamitin yung command. So, yung 'pag hindi mo naman need i-type yung buong word na line, kailangan mo lang type L, siya na kaagad lalabas, line, enter, click, rectangle, re, correct, yan. Circle, sear, oh, 'di ba? Ang bilis mo, hindi ka na maghahanap dito. Arc, A lang, oh, 'di ba? So, ayun yung sinasabi kong advantage niyo. So, para kayo nag-speedrun ng floor plan na ginagawa niyo. So, before ka gumawa ng plano, kailangan muna natin itong 5 na 'to. So, first, setting up units. Kailangan marunong ka mag-setup ng unit. So, just type unit, yan, unit, then enter. Makikita mo dito yung units. So, precision, decimal, and then unit natin. So, madalas na gagamitin yung units is millimeters. But for the sake na mas mabilis magtansya, meters na lang gamitin natin. Dito muna. Pero millimeters talaga ginagamit ko. So, lahat ng gagawin natin, tatype natin na sukat in meters. So, kung nag-type ako ng 3 meters yun. So, pwede balik natin ng millimeters para hindi ka malito. Okay. Ayan. So, meron na akong unit. So, lahat na ito-type ko in millimeters. So, yung ah, ratio ng numbers, magbabago-bago siya. So, magkaiba yung 100 na tinype ko in millimeters, magkaiba yung tinype ko 100 in meters. So, yun. Next one is layer. Ang layer ginagamit natin para mas mabilis tayong maglinis ng floor plan para malaman natin kung saan dito yung walls for color, yan, for aesthetic na rin para sa iba. And ginagamit din natin siya para ibahin. Halimbawa, gusto natin mas makapal yung walls, tapos yung doors manipis lang yung lines niya. Or gusto mo makapal yung lines ng column, then manipis lang sa walls, you're gonna use our layer. So, just type L, then search for layer, or you can just click layer properties dito sa taas. So, ito yung pinaka canvas natin. So, from scratch, okay, hindi siya move. Matigas ulo niya. Ayan yung gumalaw. Ayan sumunod sa akin. Ayan. So, pinutin nyo to. New layer, Alt N. Ayan, just click it. Name natin to ng wall. Ayan. Next one, column. Next one, lot. Next one, dimensions. And last, door. And last na natin, furniture. For furnitures. And gusto natin color ng wall natin is, for the sake ng video, light cyan. For the column, gawin natin siyang orange. Sa lote, gawin natin siyang red. Dimensions natin, yellow. Masakit sa mata to, panigurado. Doors natin, pink. Furnitures natin, brown. Ayan. Then, yung line type nila,
line type, pwede nyo baguhin. Line weight, pwede nyo baguhin. Line type is kung anong tsura niya mag-appear. So, kung straight lang ba o putol-putol ba. So, gusto natin sa wall, continuous lang straight line. Lot, sige sa lot, baguhin natin yung lot. Load. Sample tayo ng add, ito. Dash times 2. Okay. Sample lang naman eh. Okay. Then, dimensions natin, gusto natin straight line lang, contours and features, ganun. So, ito, okay. Yan. Then, gusto natin yung wall natin, thick siya, para madali siyang makita. Same as our column. Ayan. Lahat ng ginagawa ko dito hindi siya default. So, depende sa inyo. Depende sa instruction ng prof nyo. So, meron na tayo ng ating layer. Check na tayo sa B. Next natin, X na lang natin. Basic shape. So, pinakaunang need nyo tandaan is hindi circle sa akin. Para sa akin, rectangle. Kailangan alam nyo paano gamitin ng rectangle. So, gawa tayo ng building, sabihin natin. And 2,000 millimeters. Kunwari lang by 2,000. Ayan. So, ito yung building natin. Then, offset tayo ng 150 paloob or palabas. Yung blue yung original na figure niyo, then yung white, ayan yung i-offset nyo. Kailangan pag mag-offset ka laging paloob, hindi pwedeng palabas. Kasi kapag gagawa ka naman ng building, hindi mo naman sasagupin yung lote ng kapitbahay mo, di ba? Paloob ka. Ayan. So, ito na yung wall natin. Then, rectangle ulit. Okay, lahat lang to tansya lang muna kasi hindi naman to formal floor plan. So, ayan. Circle. Like, para isang room lang talaga itong kubol. Then, move natin in here. Ayan. Para mas mabilis kang gumawa ng plano, pwede kang mag-sketch muna sa papel. Mas magandang mag-sketch ka sa papel mo para alam mo kung anong gagawin mo dito. So, ayan. Then, line for the door. Ayan. Maliit talaga. Okay. Mirror. Mirror natin siya. Ayan. Depende sa swing ng door ninyo. Ang meaning nito, line na to, itong arc na to is, itong gagawa natin rectangle. Itong solid na rectangle na to, kung saan siya magsiswing. Ito yung door natin na nakadikit sa wall. So, paano ba siya magsiswing? Ganyan siya nakasarado, ba diba? So, ganyan yung swing niya pabukas, sarado, bukas, sarado. 'Di ba? Nakikita niyo sumusunod siya dun sa curvature, sa curve ng arc natin. So, ayun yung purpose nung arc na yun. Kasi baka may katanong, para saan yung arc? Anong meron ng arc? Hindi ka na pwede din gumawa ng door furniture na line-line lang. Kailangan ito makapal to. Kasi ito yung nagsisignify na thickness ng door. Yan. So, usually nasa 100 mil kung gusto mo. So, yan. Meron ka na. Then, ayan. Ito. Atras mo lang to dito. Then, yan, by the way, may mga units tayo. May mga sinusunod tayong, it's not units. It's, may mga sinusunod tayong standards. Ituturo natin next time. Mga standards, halimbawa, usual thickness ng door for main doors, thickness ng door sa bathroom, sa bedroom, iba-iba kasi yun. May mga sukat yan. Maximum distance na pagitan ng column, minimum na size ng column. Yan. So, lahat yan sinusukat. Types ng walls, exterior, interior, firewall, yung mga yan, partitions. So, ituturo din natin yung mga yun. Kasi, it's very important to know the basic
rules and laws before you start making a building para hindi ka uulit from scratch. So, ayan na yung building natin. So, alam na natin yung basic shapes natin. Sa basic shapes, hindi ko naman tuturo lahat. So, like, yung pinaka-need na need lang talaga yan. So, pwede din gawa tayo ng bintana sa loob. Pwede naman. Huwag na okay na yan. Sige. Next, basic manipulation naman tayo. So, yung mga move kanina, yung offset, is basic manipulation siya. So, ito trim, basic manipulation din siya. We use trim to clean out the plan para linisin itong mga ugly lines na to. Kaya natin itong makita. Ito, ayan. Kaya natin makita yan. Pangit yan. Ito din. Okay, hindi ko na siya nabago. Sige na lang. Ayan. So, next nyan is, we're gonna use our layer. So, punta tayo ng layer. So, ito. Okay, kiss natin yun. To change the layer of these things, so first columns muna tayo. I-left click ninyo lahat ng column. So, ganito ginagawa ko. Escape muna. Okay. Left click. May kulay green kang parang net. Then, click lang ulit left click para ma-select sila. Then, punta ka dito sa white na to. Change it to columns. Ayan. Diba? Orange na siya. Next one, yung walls natin. Click lang ulit left click. Ganyan. Then, insides. Inside. Punta ka wall. Okay. Diba? May kulay na siya. Then, ito, door. Okay. Kasama din pala yung ating dimension. So, you just type dim. Ayan. Then, ang ginagamit sa dimension is, ito yung nagbibigay ng sukat. So, ito yung nagsusulat ng number. So, ayan. Masyado siyang maliit. Diba? Later ayusin natin yan. So, sulat lang natin. Kunyari lang ganyan. Mapakita lang natin. Okay. Okay. So, paano natin ito babaguhin? Masyado siyang maliit, hindi siya useful. Para mabago yung dimensions, yung tsura ng dimensions natin, let's just type dim style, dim s, or dimsty, dimsty, then, yan, modify. So, babaguhin natin yung properties niya. Okay, for me, dito tayo, symbols and arrows, architectural tech, arrow size, lakihan natin, gawin natin 50. Trial and error lang ulit dito kasi yung sample na image dito hindi siya accurate na lumalabas dito. Then text height 50 ulit. Then, ayan. So, fit, primary units, precision ng decimal is, ayan, 0.0 lang tayo. Okay, then okay. Set current, close. Iyon, diba? Lumabas na. So, ito, 2,000 millimeters daw. Ito, 2,000 millimeters. 400 millimeters yung laki ng column. 400 din dito. 1,200 yung gap nila. Ayan. Pati dito sa taas. So, to change yung color nito, may properties na tayo kanina dito sa layer. So, set mo lang. Dimension. So, ayan na. Diba? So, kaya ayan yung basic na house mo. Then, let's say gusto natin lagyan ng text. Halimbawa, text natin dito. Ano bang pwede mong text dito? Tambayan. Ayan. Capital. Tambayan. Ayan. Para pala magkaroon ng command na text, just type txt. And or t. Ayan. Then select. Then, ayan na. Drag mo lang, type ka lang dyan. So, ulit, masyado siyang maliit. You can also modify this one. Double click mo lang. Then, change dito yung kita nyo dito sa upper left ko. Ito yung pan-change ng size niya. So, 50.
Sample. Maliit pa siya. Gawin natin 100. Ayan. Tambayan natin. So, ito yung sample ng floor plan natin. Isang room lang siya na 2,000 by 2,000 millimeters. So, tapos na tayo sa mga basic commands na mostly need natin for AutoCAD. Almost yun yung need natin sa lahat. Siguro nasa 70 to 80% ng commands iikot-ikot lang sa mga binanggit ko na yun. Kaya yun yung in-emphasize ko kasi yun yung pinaka-importante. Next, printing and layout. So, gusto na natin i-print to. Tapos na tayo. Okay na, masaya na ako dyan. Gusto natin i-print. So, select tayo. Punta tayo ng layout. So, ang layout, ito yung itsura ng papel mo. Yan, ito yung magiging itsura ng papel mo. Or bond paper mo. Let's say A3 or A4. So, need mo lagyan ng sample or format pa yan. So, may mga nado-download sa uh, Google for this one. But you can also make your own. So, let's try to make a quick one. So, ito yung border natin. Then, na-rectangle ko ulit. Ayan. Delete mo muna yan. Okay lang yan. Huwag kang kabahan. Tuturo ko sa inyo mamaya pa na ibalik yan. Okay. Pag may hinahanap ko kasi yung middle nitong linya na to, ito. Need ko siyang lagyan ng line. So, punta kayo dito sa snap. Snap. Click mo yan. Then, midpoint. So, lagi kong tina-turn on yan. And then, yan na, pwede ka nang gumawa. So, line. Kaya ito yung template ng bond paper natin. Ayan. Extend. Trim. Ayan. Then, gawa ulit tayo ng line. Trim. Kunyari dito yung logo natin. Kunyari lang, ayan yung logo natin. Pwede tayo mag-import ng picture dito kung gugustuhin natin. Gumagawa lang ako ng sample. Ayan, kunyari, ayan yung logo natin. Then, T or MText. Then, dito yan. Plan 1. Okay. Plan 1, double click, change size. Pansin nyo, mabilis na ako gumagawa. Pero it's not fast pa. It's kind of slow. Mabagal pa ako dito. So, pinapakita ko lang kung ano yung usefulness ng sinabi ko kanina na memorizing the commands by its name. And, not by the image or icon niya dito sa gilid. So, ayan. YouTube tutorial number 1. Ayan siya. So, kaya ayun yung itsura ng purple natin. Ito yung logo, ito yung plan number 1. Copy ulit tayo dito. Need natin ito ng sketch. Ayan. Kaya lang ganyan yung itsura ng floor plan natin. Ito yung template natin or itsura ng bond paper natin. Yung nakasulat. So, ibalik natin. Gusto natin ilipat tong model na to doon sa layout natin. Layout 1. So, dito ko lang siya sinelect sa baba. So, just type viewport or VP. Viewport. And then just select OK. No need to click anything. So, gusto ko itong all white na to dito manggagaling or dito lalabas yung drawing ko. Sasakopin niya yan. So, yan, di ba? Inrag ko lang. So, ayan, okay na siya. Then, para gusto mo siyang i-lock, ayaw mo na siyang gumagalaw-galaw, click sa labas. Done.
model, balik tayo sa model natin, gusto natin itabi 'to para mas maayos ang itsura niya dito. So, para siyang viewport or window port, para siyang lagusan or bintana. Makikita mo kung ano yung ginagawa mo dun sa isang tab. So, yan, gusto ko na siya i-print. Nandito na tayo sa letter E, printing and layout. So printing, gagawin na natin is plot, P-L-O-T, P-L-O-T, so plot, then enter, continue to plot a single sheet, name, add tayo. So, YT sub, name natin to as YT tutorial. Then, name natin dito. Okay, sa name natin dito, hanapin nyo yung DWG to PDF. So, gusto natin siyang gawing PDF file para ma-print natin siya. Then, ISO. Ito yung itsura ng papel natin. So, gusto natin nakahiga. ISO, ganyan. What to plot. Window. So, yung window ay kung ano isi-select mo. Ulit, left click. Kung ano isi-select mo, na masasakop nitong box na to, ayun lang yung lalabas sa papel mo, ipiprint mo. So, click. Then, center the plot para gumit na siya. Fit to paper para mag-fit siya, kumasya siya. Then, plot styles, para black and white and gray lang yung kulay natin. Wala yung kulay na violet, orange, kung dilaw. Kasi hindi naman ganun tayo mag-print ng floor plan. Just select monochrome, quality normal. Tama yan. Then, preview. So, ito yung itsura ng ating floor plan. Yan siya, black and white siya. So, next, apply to layout, then okay. Save natin, YT sample. Ayan. So, after na to, pwede mo na siya i-print. Tapos ka na. Ganun na siya kabilis. Ayan. Save na niya. Or naglag yung ano ko. Naglag ata siya. Why is it not moving? Google Chrome natin buksan. So, ayan na. Pwede mo na siyang i-print. Diba? Ganun na siya kabilis. Pwede na siya i-print. Pwede mo na siya ipasa sa prof mo. So, ayun lang yung paggawa ng floor plan. Matrabaho siya kasi, kailangan mo siyang linisin, kailangan mong detalyado or into details, pero hindi ka naman mahihirapan sa command since very straightforward siya. For the next videos, yun, sasabayan natin tayo paano tayo magpa-plot ng lote, paano tayo gagawa ng foundation, architectural floor plan, hanggang electrical, sanitary, 3D, even 3D. So, nakapag-prepare na ako ng ating pang 3D. So, ayan, SketchUp ang ating gagamitin for 3D din. Possible siguro turo din natin paano mag-render. Gawin natin siyang realistic to through V-Ray or Lumion. So, depende sa capability ng computer nyo. And, kapag need nyo ng software, wala kayong software na available para sa mga ganito, you can message me. Makikita nyo yung email ko. Or you can message my Facebook account kung alam nyo. Ayan. Dun sa mga kakilala ko. Kasi hindi ko pwede i-distribute sa lahat yun. Pero yan, you can hit me up kung need nyo ng help for installation, paano magkaroon ng apps. Gusto nyo magpagawa, pwede din. Yan, sa ibang tao. Yan, sa mga gusto magkaroon ng sample design ng bahay nila. You can message me. And I have my drafting certificate in the Philippines, so valid naman, credible naman ako gumawa. Hindi naman ako estudyante lang. So, I hope that gives you the comfort na entrust your floor plan to me. Pero kung gusto nyo talaga na make it into
your, real house na ipapacheck nyo sa government and so on and so forth, ipapacheck nyo sa City Hall, we advise you to, get a civil engineer and an architect, para gumawa ng bahay at floor plan ninyo. Don't just entrust it to someone like me or kay foreman. Kasi yung trabaho na pwede kong gawin is, I can just suggest your ideas. I can, do the basic bare minimum laws. I can give you all of those. Pero, when it comes to, the deeper technicalities in design ng bahay ninyo, mas credible ang architect and civil engineer, especially the licensed ones, to make those. So, yun lang. Thank you for watching. So, sana makapagtuloy-tuloy ka sa ganitong video. So, peace out. That's all. Thank you.